Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mark Anthony Ronquillo, shoutout kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang iling lang sa kamay, diretsong bumalik si Zhao Zhenren ng ilang metro, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Gusto lang bumangon, si Zhao Zhenren ay agad na isang subo ng dugo, direktang nagwisik, mukha na nabigla at mabangis na nakatingin kay Aaron. Damn, sneak attack lousy. Anong klaseng bayani ka? Aaron mukha kong hamog na nagyelo, malumanay na nakatingin sa ang mga braso ni Ivory, nag-aalala ay nagtanong, sino ang nagpaalam sa iyo na tumakbo para sa akin? Kahit na ang katawan ni Ivory ay napakasakit, ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti, ang challenge arena ay nauuna, at ikaw ay nasa libro. Of heaven, so stupid to be on stage for me. Nagkunwaring bahagyang galit si Aaron. Nakangiting sabi ni Ivory, hindi totoo yan, gagawin ko para sayo. Alam kong babalik ka. Tumingin si Ivory kay Ivory ng may pagmamahal at awa. Oo, babalik ako. Ngayon, ibigay mo sa akin, okay. Tumanggo si Ivory. Tumayo si Aaron at tinulungan si Ivory pababa sa challenge arena. Sa oras na ito, si Bai Xiaosheng, na nanunood ng labanan sa karamihan at kinurot si Ivory sa ginaw, pawis, tumakbo din para saluhin si Ivory. Nang ligtas na bumaba si Ivory, dahan-daang tumayo si Han Sanchen sa ilalim ng kanyang maskara, ang kanyang buong mukha ay parang tubig, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit habang pinagmamasdan, biglang nanginginig ang kanyang likod habang nakatitig si kamatayan sa kanya. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong kaayla hilakbot na tingin. Ngunit sa harap ng napakaraming tao, at ito ang pangunahing laban ng qualifying match, si Zhao malakas ang fighting spirit ni Zhenren, at ang kanyang green snake na double sword ay dahan-daang itinaas. Kung ganito ang plano mo laban sa akin, sa tingin mo ay mapapanalo mo ako. Misteryosong tao, napakababaw mo talaga. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Panipi, sa isang dagandong, si Zhao Zhenren ay biglang nagkaroon ng malaking asol na ilaw sa kanyang katawan, at ang kanyang berdeng ahas na dobleng espada ay sumambulat din ng nakakasilaw na liwanag. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanang kamay ni Zhao Zhenren. Sa oras na ito, sa ilalim ng malaking liwanag, isang chismis salamin ay dahan-dahan nahahawakan sa pamamagitan ng kanya. Dai! Isang sigaw ng galit, 8 trigrams mabangis panberdeng ilaw, direktang presyon sa tingin Aaron. Mole Ant. Hindi umatras si Han Sanchen ngunit sumulong. Tumawa siya at hindi masyadong nagsasalita. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, ikinuyom ang kanyang kamao gamit ang isang kamay, at tinutukan ang 8 diagrams mirror, na nagmumula sa flying pressure. Kumawala lang siya. Bang! Wow! Sa isang malutong na tunog, ang 8 trigram na salamin, na mukhang mabangis at abnormal, ay nabasag sa isang iglap, at pagkatapos ay bumalik ng baliw. Wow! Shake the magic army with empty hands. Diyos ko, gawa ba ito ng isang falcon? Ang misteryosong lalaking ito. Hindi ka panipaniwala. Paano ito magagawa? Diyos ko, anong uri ng paglilinang ito? Masyadong malakas, medyo malakas. Sa ilalim ng mga stand, lahat ng mga tao ay may mga goosebumps sa kanilang buong katawan.
Tsaka diretsyong tumalon sila mula sa kinauupuan nila. Kahit nasa itaas ng attic, sa oras na ito, ipinalakpak ni Aotian ang kanyang kamay sa windowsill, at ang buong tao ay mabangis na tumayo. Hindi niya napigil ang sumigaw, maganda. Bahagyang ibinuka ni Aoyong ang kanyang bibig at nakalimutang isara ito sandali. Nakita niya ang lahat ng uri ng away at lahat ng uri ng away ni Li Bao, ngunit ito ang unang pagkakataon para sa kanya na tamaan si Li Bao gamit ang isang kamay. Alam mo, ang dahilan kung bakit ang anumang magic weapon na Li Bao ay matatawag na magic weapon na Li Bao ay ang mga ito ay gawa sa mga espesyal na materyales. Malayo sa pagiging maihahambing sa mga ordinaryong armas at mga bagay. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, ang mga sandatang mahika at libaw ay palaging nagsasakripisyo ng kanilang sariling mga sandatang mahika at libaw upang labanan. Walang sino man ang humarap sa kanila na walang laman. Ngunit ngayon, hindi lamang binabagsak ng Aaron ang kanyang Keitolusen, ngunit direktang binabago rin ang kanyang ideolohiya. Kaya pala niyang labanan ang magic weapon na si Li Bao gamit ang mga walang laman na kamay. Nagpakita rin si Luruaksan ng kaunting sorpresa sa kanyang magagandang mata sa oras na ito, ngunit ilang sandali pa, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Zhao Zhenren sa field ay puno ng kawalang paniwala, gayunpaman, sa oras na ito, Aaron ay rush, volley ay isang suntok. Nagmamadaling itinaas ni Zhao Zhenren ang kanyang lakas at sinubukang lumaban. Ang kanyang mga kamay ay direktang nakahawak upang salubungin ang suntok ni Aaron. Boom! Biglang naramdaman ni Zhao Zhenren ang isang malaking puwersa na tumama sa kanyang mga siko. Sa sumunod na segundo, diretso siyang lumipad pabalik at gamulong sa lupa ng mahigit 100 beses. Pagbangon niya, 7 butas ang kanyang dugo. Ang mga panloob na organo ng buong katawan ay sapilitang inilipat. Saktong bumangon siya ng walang gana. Poof! Sa pagtalsik ng dugo, si Zhao Zhenren, na hindi pa nagpapatatag ng kanyang figure, ngayon ay bukas na ang kanyang mga mag-aaral. Diretso ang ulo ni Han Sonny Jian mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Sa kanyang malalaking mata, siya ay puno ng pagkabigla hanggang sa kamatayan. Hindi niya inaasahan na ganito kalinis ang kanyang mamamatay. Ang malamig na mga mata ng Aaron ay mabangis na inilagay sa tabi ng challenge arena. Ang grupo ng mga disipulo na nakasuot ng parehong damit kasama si Zhao Zhenren. Sa pagpunas ng mga mata ni Aaron, isang grupo ng mga disipulo ang biglang nagbasag ng kanilang tapang. Ang ilan sa kanila ay mahiyain at natakot pa sa lugar. Nanginginig ang kanilang mga paa at malambot ang kanilang mga paa. Higit pa rito, basa ang kanilang pandiya. Ito, ano ang gusto ng lalaking ito? Hindi niya papatayin ang mga disipulo ni Zhao Zhenren, hindi ba? Tingnan mo, ito dapat. Ngayon pa lang kasi si Mr. Zhao. Sinaktan niya ang kasamang babae ng misteryosong lalaki, at ang mga disipulo ay nag-iingay, nang matapos ay namula si Chongguan. Ngunit, may mga panuntunan sa bulwagan ng Qi Mountain. Oo, may mga masasamang tuntunin. Noon pa man sikat ang bulwagan ni Kishan. Ang buhay at kamatayan ay walang kaugnayan sa challenge arena. Walang pulgadang sundalo ang maaaring masaktan sa ilalim ng challenge arena. Itong lalaking ito, gusto mo bang ipagsapalaran ang mundo? Sa mga unang disipulo, ang pinuno ay nag-aatubili na idiniin ang kanyang katawan sa oras na ito. Bagamat inilabas niya ang kanyang espada, umatras pa rin ang kanyang katawan ng hakbang-hakbang, huwag kang pumunta rito. Huwag ka dito. Halos sa oras na ito, si Guri, na namamahala sa labanan sa gilid, ay lumipad at tumayo sa harap ng Aaron, batang siya. Ayon sa mga patakaran ng palasyo ng Kishan, hindi mo sila maaaring patayin. Hindi sino ang nagsabi niyan. Ngayon, gusto kong ipaalam sa mundo na ang mga nananakit sa akin, at ang mga nananakit sa aking mga babae, ay papatayin. Ang huling 3 salita, Kulog Wanjun, maririnig ninyong lahat ang boses na ito at mararamdaman ang walang katapusang galit dito, na humahadlang sa akin, mamatay si Aaron na umuungal, ang kanyang mga mata ay uhaw sa dugo, at ang susunod na hakbang ay ang pagtapak sa ghost footwork na itinuro ng matanda, at gawin itong isang still image na nakita ni Qin Shuang sa araw na iyon. Ito ay mas mahusay kaysa sa bago ang mga sinaunang Hapon ay sumasalamin. Dito, pinatay ng Aaron ang karamihan, at pagkatapos ay parang dragon, kahit saan ako magpunta,
may ilog ng dugo at panaghoy kung saan-saan, ang hindi mabilang na mga ulo ay parang hinog na mga plum, ang mga melon ay nahulog sa lupa, at kahit isang malakas na amoy ng dugo ay maaaring maamoy sa hangin. Ano ang tama at ano ang masama? Sino ang makakapagsabi ng malinaw? Ang tinatawag na tama, pero naaayon sa interes ng publiko, tama, at hindi naayon, masama, pero ito talaga ang tama at masama. Ibig mo bang sabihin, biglang sumulong ang kompetisyon ko, ibig sabihin ang tuktok ng bughaw na bundok? Kakaibang tumingin si Aotian kay Aaron at saka ngumiti, Kuya, napakalakas mo at matalino. Ang dahilan na ibinigay ng Kishan Hall ay mayroong pansamantalang pagbabago sa sistema ng kompetisyon, ngunit ito ay malinaw na hindi makumbinsi ang publiko. Ano ba talaga ang pakay nila? Tandang pananong. Ni Kishan ay palaging ipinagmamalaki ang pagiging patas at hindi kailanman lumahok sa anumang kompetisyon ng kapangyarihan sa mundo, gayunpaman, ang biglaang pagbabago sa pagkakataong ito ay malamang na nangangahulugan na ang bulwagan ng Kishan ay kontrolado ng tuktok ng asol na bundok. Nag-aalala si Aotian. Kung gayon, ang walang hanggang dagat ay mapanganib. Kasabay nito, ang paligsahan ay maaari ring lumipat patungo sa sitwasyong kontrolado ng tuktok ng asol na bundok. Kapag ang ikatlong pamilya ay kontrolado ng tuktok ng asol na bundok, ang tatlong tunay na Diyos ay magiging 2 sa 1, at ang anyo ng walang kamatayang lugar sa dagat ay magiging walang katiyakan. Ano sa akin? Aaron, gusto kong tulungan mo si Wang Wanzi. Tumingin si Aotian kay Aaron at direktang sinabi. Si Wang Janzi ang pinakamatalik kong kaibigan sa buong buhay ko. Siya ay hindi lamang ang kaharian ng 8 mang-aaksaya, ngunit ang pinakamahalaga, siya ay isang sikat na medikal na santo sa lahat ng bahagi ng mundo. Kung siya ay maaaring maging ikatlong tunay na Diyos, siya ay nakasalalay sa itaas ang kanyang mga braso at akitin ang suporta ng lahat ng mga bayani sa mundo. At ito rin ang pinakamalaking chess piece ni Aotian sa kasalukuyan. Sa sandaling umakyat si Wang Janzi sa trono ng ikatlong tunay na Diyos, kasama ang kanyang reputasyon at kakayahan, kasama ang suporta ng walang kamatayang lugar ng dagat, malapit na siyang bumuo ng isang malaking network ng impluwensya. Sa oras na iyon, mayroon silang pinakamahusay na pag-asa upang labanan ang tuktok ng asol na bundok. Noong una, gusto ni Aotian na suportahan ang kanyang mas malapit na puwersa, ngunit ngayon ay kailangan niyang gumawa ng sapilitang pagpili. Tungkol sa iyong anak, makatitiyak ka na gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Bukod dito, ang tiyando anting-anting ng buhay at kamatayan ay automatikong mawawalan ng bisa pagkatapos ng paligsahan sa martial arts. Magtagumpay ka man o hindi, paprotektahan ka ng pamilya o namin magpakailanman. Ano sa palagay mo? Aotian daw. Tiyak na hindi naniniwala ang Aaron sa ganoong kalokohan. Kapag ito ay kapakipakinabang, ang Xiaotian ay natural na si Mrs. Niu. Paanong hindi maiintindihan ng Aaron ang katotohanan ito? Kung nabigo ito, maghihintay ba ang immortalidad upang makita ang sarili nito? Huwag mo nang isipin ito. Noong panahong iyon, kung hindi ka sinisingil at nagalit, nakiusap ka sana sa iyong lolo na kasuhan ang iyong lola. Inaasahan mo pa bang magtamasa ng yaman? Kahit na ang Aaron ay hindi sakam para sa mga ito, ang katotohanan ay ang katotohanan ito. Ginagamit lang ng lahat ang relasyon, tumawa si Aaron, huwag kang mag-alala, susubukan kong maglaro sa nangungunang tatlong, at pagkatapos ay sadyang matalo kay Wang Wanzi. Kuya, ang galing mo talagang makipag-usap sa matatalinong tao. It's really time-saving and time-saving. Intindihin mo na lang. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, sa wakas ay nakahinga si Aotian, siya nga pala, kung kailangan mo ng mga kasanayan o anumang mahiwagang sandata, kailangan mo lang ibuka ang iyong bibig. Hanggat matulungan kita, hinding-hindi ako magiging mother mo. Si A.O. Jun naman. Nakipag-deal na ako sa kanya. Kung hindi ka makontento, maaari mo pa rin siyang parusahan ng matindi. Panipi, no need. Si Ao Jun ang tao niya. Ni hindi niya sinabi sa sarili kung paano siya parurusahan. Sa katunayan, sa huling pagsusuri, isa lang itong paraan ng paglalakad. Sa pagkakataong ito, lumabas si Wang Wenji. Bagamat siya ay isang malaking tao na may maputlang labi, mayroon pa rin siyang mahinang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya sina Han Sanchen at A.O. Tian, agad niyang sinabi, buti na lang, naalis ko na ang lahat ng mga belang buto at pulbos ng kaluluwa, anak ng kapatid ko. Gayunpaman,
Siya ay nalasan sa mahabang panahon, at ang ugat ng lason ay napakalalim. Hayaan siyang magpatuloy sa pag-inom ng mga tabletang ito araw-araw sa loob ng 7 araw, ito ay tiyak na gagaling. Kasabay nito, kinuha ni Wang ang isang bote mula sa kanyang mga braso at iniabot ito kay Aaron. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Aotian, "Ngayon, makatitiyak si Kuya." Siya nga pala, Kuya Wang, pumayag siya sa ating mga kondisyon. Agad na ngumiti si Wang Huan at sinabi kay Aaron, "Salamat, Kuya." Bueno, kagagaling lang ng magkapatid mula sa isang malubhang sakit. Sa tingin ko ay nagmamadali si Kuya na makipagkita sa kanyang anak, kaya hindi na tayo mag-abala. Dahil doon, nagyakapan lang sina Ao Tianchong at Han Sanchen at umalis kasama si Wang Wanzi at ang kanyang mga katulong. Pagbalik sa bahay, sumugod si Aaron sa kama sa unang pagkakataon, kinuha niya ang isang piraso ng enerhiya sa kanyang kamay at itinapat ito sa katawan ni Han Nayen. Binuksan din ni Su Yingxiao ang mga table tas at inamoy ito. Ilang sandali, medyo nagulat si Aaron sinabi, lahat ng lason sa katawan ni Nayener ay bahagyang napakunot ang noo, mayroon lamang lasa ng iba't ibang mga halamang gamot, at walang lason. Na ito ay medyo kakaiba kay Aaron ang katalinuhan at pamahalaan ng lungsod ni Sanchen, alam niya na hindi kayang gamutin ni Wang Wanzi si Han Nayen ng ganoon kasimple. Kalahati lang ang mapapamahalaan niya at mag-iwan ng suspense, para makontrol niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na hindi inaasahan. Ang Wang Huanji na ito ay hindi inaasahang napagaling si Han Nayan. Ang mga pildores na nakakonekta sa loob ng 7 araw ay ganap ding totoo. Mahirap para sa Aaron na maunawaan kung ano ang kanilang ibinebenta sa kanilang lang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.